Patuloy na tumutulo ang luha ni Candy habang nakatingin kay Shinaya. Kinagat ng dalagang labi sa kapinilit na magsalita. Zainaya, gusto ko tulungan mo ko. Ayaw ko mawala si Alexander sa akin. Ngayon na hindi niya na ako pinapansin ay para bang nababaliw na ako. Huminga ng malalim si Candy at masinigpitan pang paghawak sa panyong may tuyong dugo at maliit na kutsilyo. Sumilay ang mapait na ngiti ng dalaga hanggang sa napapikit ito ng mariin. Dumaloy ang luha sa pisngi nito hanggang sa nagsipatakan yon sa panyong namumula dahil sa dugo. Itong panyong ito, pagmamayari to ni Alexander. Ilang taon nang nakalipas, niyaya ko siyang pumunta sa isang mall upang samahan akong bumili ng regalo kay Dad. Hindi namin namalayan na may isang tao palang panay ang sunod sa amin at balak na saksakin si Kuya Alexander. Kaya naman na makita kong lalaking yun na sasaksakin ang taong mahal ko ay hindi ako nagdalawang isip na sanggain ng kutsilyong sana itutusok sa pinsan mo. Niligtas ko siya, Sinaya. Itong dugo sa panyong ito ang nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Mahal na mahal ko siya, Sinaya. Kung kaya't gagawin ko lahat para maprotektahan siya. Nagparaya ako noon dahil alam kong sasaya siya sa asawa niya. Ngunit nang mamatay ang asawa niya dahil sa panganganak at malubhang sakit ay hindi ako nagatubiling sundin ng puso ko. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon ko. Nang marinig ang sinabi ni Candy ay talagang nagulat si Sinaya. Hindi siya makapaniwala na sasabihin to ni Candy sa kanya. Hindi rin niya inaasahan na ganito pala kalalim ang nararamdaman ng dalaga sa kanyang pinsan na si Alexander. Doon niya lang na-realize sa simula pagkabata ay may nararamdaman ng babae sa lalaki. Napasinghot si Candy at nagpatuloy. Matapos ko siyang sagipin, nagpromise siya sa akin na alagaan niya ako at siya naman na magpoprotekta sa akin. Sabi niya magre-request lamang ako sa kanya. Kahit na ano ibibigay niya, ni minsan hindi ko yung ginamit. Kahit na sa isip ko ng request ko ay mapasakin siya. Huminga ng malalim si Candy at napaiwas ang tingin kay Zenaya. Ngunit ngayon gagamitin ko ng isang request ko na sabi niya ibibigay niya. Gusto kong pakasalan niya ako, Zenaya. Napaawang ang labi ni Zenaya nang sabihin ni Candy. Sa oras na yun ay nakatingin na si Candy ng seryoso sa kanya. Sabihin mong lahat ng ito sa pinsan mo, Zenaya. May kinuha si Candy sa bulsa nito kung kaya't napaatras siya. Napahinga siya ng maluwag na makitang isang transparent bag iyon. Sinilid lamang nitong panyo doon. Itong panyo, ibigay mo sa kanya. Sabihin mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Matagal ko nang pinag-isipan ang sinabi niyang request at buo na rin ang desisyon ko. Patuloy pa si Candy at nagsimulang umiyak ulit. Ilang minuto rin silang tahimik at itpiin na lang ni Candy ang naririnig nila. Candy, nais ko lang sabihin sa'yo ng pagmamahal ay hindi napipilit. Alam mo naman yan siguro, hindi ba? Sige, sasabihin ko lahat ng sinabi mo sa akin sa kanya. Ngunit si Kuya Alexander pa rin ang makakasagot at makakapag-decide kung papayag ba siya sa request mo o hindi. Isa pa, hindi birong salitang kasal kung alam mo lang. Isang sagradong okasyon ng kasal. Ito ay kasunduan ng puso, diwa't isipan. Simbolo rin ng pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Kahit na ikasal man kayo, alam ko masasaktan ka lang at hindi ka sasaya. Dahil alam mo sa sarili mo na kapatid lang ang turing sa'yo ng pinsan ko. Malamig na litanya ni Zenaya kay Candy. Tumango na lamang si Candy at mabilis na umalis sa kotse. Bago man yun ay may sinabing dalaga kay Sinaya. Alam kong sinasabi mo, Sinaya. Nakahanda ako masaktan basta't mapasakin lamang ang pinsan mo. Napabuga na lamang ng hangin si Sinaya at napailing. Agad niyang pinandar ang kotse at mabilis na umalis sa mansyon. Samantalang si Candy na namamagana, ang mga matay nakatitig lang sa kotseng umaandar. Sa katunayan, alam at naintindihan niyang sinabi ni Sinaya kanina. Nakahanda na rin siya na maging consequence ng kanyang ginawa. Mahal na mahal niya lang talaga si Alexander kung kaya't kahit na alam niyang wala itong nararamdaman sa kanya, ay nagpupumilit pa rin siya. Wala siyang pakialam kung maging tanga man siya sa mga mata ng mga tao. Kahit hindi man niya makuha ang puso ni Alexander, basta't may ikasal lamang siya sa lalaki, okay na siya doon. Kahit nakasal lamang sila nito sa papel, masayang masaya na siya doon. Humigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit at huminga ng malalim. Kinalma niyang sarili, ngunit patuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang luha. Nakatitig lamang siya sa kotse ni Sinaya na papalayo. Ramdam na ramdam din niya ang sakit na para bang paulit-ulit na pinupunit ang kanyang puso. Hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Hindi siya magsisisi na sundin ang puso niya.
Sa kabilang banda, si Sinaya ay seryosong nagde-drive ng kotse. Maya-may napagpasya niya na pumarada sa gilid ng kalsada. Kailangan niyang tawagan ng kanyang pinsang si Alexander upang sabihin ang nangyari ngayon sa kanya. Ilang ring lamang ay sinagot na ng lalaki ang tawag niya. Zenaya, nasan ka? May problema ba? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Napailing si Sinaya at bilang sagot ng, Kuya, nasa kumpanya ka pa ba ng aking asawa? Tanong niya sa lalaki. Yes, papaalis na nga ako. Bakit? Pupunta ako dyan. Sabay na rin tayong tatlo na kumain ng pananghalian. May sasabihin kasi ako sa yung importante. Seryoso ang sagot niya kay Alexander. Is that my wife? Ask her where she is. Rinig niyang tanong ni Joaquin. Sa kabilang linyat na pabuga ng hangin si Sinaya. Pakisabi sa asawa ko kuya na malapit na ako sa kumpanya. Maybe after 5 minutes nandyan na ako. Sige, mag-iingat ka Zinaya. Nang matapos ang usapan nila, ay agad niyang pinaharurot ang kotse at bumiyahe papunta sa Anderson's company. Ilang minuto nakalipas na makarating si Sinaya sa kumpanya ng kanyang asawa. Nang makarating siya sa office, ni Kit Joaquin ay kagad siyang kumatok sa pinto. Ayaw rin naman niyang pumasok basta-basta dahil hindi niya gagawin yun. Nang marinig ang boses ng asawa, ay kagad niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Naroon pa nga si Alexander at seryosong nakatingin sa kanyang asawa. Ang dalawa'y nakaupo sa maliit na sofa sa tapat ng table ni Kit Joaquin. Dala-dala niyang maliit na plastic na naglalaman ng binigay sa kanya ni Candy. Nang marinig ng mga to ang ingay na ginawa niya, ay sabay itong napalingon sa kanya. Zenaya, you're here, masayang sabi ni Alexander sa kanya. Tumango lamang siya saka ngumiti ng matamis sa dalawa. Kumustang lakad mo wife? Malambing na tanong ni Kit Joaquin, lumapit siya sa asawa at niyakap ito. Ang lalaki naman ay hinilikan siya sa noo. Dahil doon ay napaiwas ang tingin sa Alexander at napatikim. Well, marami akong nalaman kaya naman agad akong pumunta dito. Nilapag ni Zenaya ang transparent na plastic bag sa mesa sa harap mismo ni Alexander kasabay noon ng pag-upo niya sa tabi ng asawa. Ano to? Kunot noong tanong ni Alexander sa kanya. Kalmado lamang ang ekspresyon ni Zenaya habang nakatitig sa lalaki. Tingnan mo kuya, binigyan sa akin ni Candy. Sabi niya ibigay ko daw sa'yo. Biglang nag-ibang ekspresyon ni Alexander na mabanggit ni Sinaya ang pangalan ni Candy. Mas lalong hindi mapinta ang mukha nito nang makitang nasa loob ng plastic bag. Naalala mo pa ba ang pagdigtas ni Candy sa'yo? Panyo mo raw yan. Ipinantapal mo yan sa sugat ng dalaga, tama? Sabi niya sa akin, pinangakuan mo raw siya ng isang kahilingan. Gagamitin niya na raw ito at ang kahilingan niya ay ang pakasalan mo raw siya. Seryosong paliwanag ni Sinaya sa pinsan. Nakatitig lamang si Alexander sa panyo habang malalim na nag-iisip. Bigla niyang naalala ang insidenteng nangyari sa kanya ilang taon na rin ang nakalipas. Napailing si Alexander at napangiti ng pilit. Hindi ko alam na gagamitin niyang sinabi ko sa kanya sa personal na bagay. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Candy. Sabi ni Alexander habang napapahilot sa sentido. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Sinaya sa kanya. Napakunot ang noon ni Sinaya. Magsasalita na sana siya, ngunit naunahan siya ni Joaquin. What do you mean? Pinangakuan mo kasi ang dalaga, kaya nagkakaganya siya? Bakit? Nagsisinungaling lang ba si Candy? Tanong ni Joaquin habang nakakunot din ang noo. Napatango na lamang si Sinaya dahil natanong ng asawa ang itatanong niya sa pinsan. Umiling ulit si Alexander saka napaupo ng maayos. Hindi naman sa ganun, totoo ang sinabi niya. Ngunit sa tingin niyo ba, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko? Isa pa, batak ako sa training, mapa-martial arts man yan, boxing at taekwondo. Alam ko ring sinusundan kami noon ng hindi kilalang tao. Hindi ko lang ina-expect na si Candy na isang batang babae at nasa murang edad ay kaagad na lumapit sa akin at hinarangan ako. Kaya ako naman kasing umilag sa oras na yon. Bala ko nang hulihin ang lalaking sumusunod sa amin pero napansin kong may mali sa oras na yon. Para itong pinlano upang mailigtas ako ng dalaga at magkaroon ng utang na loob din sa kanya. I am not that dumb to notice it. Paliwanag ni Alexander habang napapakunot ang noo. Napansin mo naman pala, kuya, so bakit mo pa rin pinangakuan ng isang hiling si Candy? Tanong ni Sinaya dahil siya hindi niya maintindihan ng pinsan. Napabuga sa hangin si Alexander. Hindi ko rin siya binigyan ng pansin ng pangyayari. Isa pa ang rason ko. Bakit ko naman papangakuan siya? Ibibigay kong kahilingan niya. Dahil siya pasasalamat ko sa tulong ng pamilya niya sa pamilya natin. It was all out of kindness actually. Pero
Nagsimula mandilim ang mata ni Alexander habang nakatitig sa panyo. Pero ang pangakong yun ay limitado. Ibibigay ko lahat ng bagay na gusto niya. Pero hindi included ang nararamdaman ko o mismong sarili ko. She's asking too much and I can't give myself to her. Marriage is a sacred occasion and it actually involves strong feelings. Doon lamang naintindihan ng mag-asawa si Alexander. Naintindihan ko na kuya. Maybe nag-assume lang si Candy na kahit na anong i-request niya, ibibigay mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko to sa kanya. Yes, kaya siguro siya nagkakaganon dahil alam niyang nagkausap na kami ng kanyang ama at hindi ako pumayag sa proposal nito na ipakasal kami ng anak niyang si Candy. Kapatid lamang ang turing ko sa dalaga at hindi na yun mababago pa kahit na anong pilit pa nila. Sagot naman ni Alexander sa kanila. Biglang naalala ni Zenaya yung nakuha niya sa mansyon ng matanda. Agad niyang kinuha sa bulsang gold necklace at pinakita yun sa pinsan niya. Kumikinang-kinang yon dahil sa ilaw na nakatapat dito. Nang makita ni Alexander ang kwintas ay naistatwa ang lalaki. Nagsimulang malaki ang mga mata nito at hindi makapaniwalang nasa kamay ito ni Zenaya. Ilang minuto rin itong naistatwa hanggang sa dahan-dahan itong hinawakan ang kwintas. Napapikit-pikit pa ang lalaki dahil baka namamalikmata lamang siya. Nang nasa kamay na nitong kwintas ay unti-unti niya nakitang tunay na pangalan ni Zenaya. Aiko Tensio Monte Carlo. Bulong nito sa sarili. Saan mo to nakita, Zenaya? Tanong pa nito kay Zenaya. Sa mansyon ni Don Fausto, malinaw ang pagkakasabi ni Zenaya kay Alexander at nagpatuloy. Nakita ko yan sa suot-suot ni Candy at bigla tong nahulog sa sahig nang hawiin ni Candy ang buhok niya. Agad ko tong pinulot at ibibigay sana sa dalaga. Subalit nagmamadali siyang umalis sa mansyon. Hindi ko na rin nahabol pang babae. Nang tinitigan kong kwintas at nakita kong pangalang naka-engrave dyan, ay naalala kong sinabi mo sa akin noon. Laking gulat ko nang makitang nakasulat dyan ang tunay kong pangalan. Kaya naman mabilis ko itong itinago sa aking bulsa at itatanong kung yan bang kwintas na ibinigay sa akin ng ina. Sumikit ang mga mata ni Alexander. Maya-may napatango ang lalaki. Tama, ito nga ang kwintas na ibinigay sa'yo ni tita. Dinaya pa nga kami ng designer noon sa mansyon galing pang Belgium upang mamit kami ng personal at makita namin kung paano niya gawin ang kwintas na to. Si tita rin ang nag-decide kung anong gusto niyang kwintas at mga materials nito. Hindi nga ako nagkakamali itong kwintas na ito ay binigay ng ina mo sa'yo. Napakuyom ang kamao ni Zenaya na marinig ang sinabi ng pinsan. Sabi mo noon suot-suot kong kwintas na ito bago pa man ako mawala, tama? Pero bakit nakita ko tong suot-suot ni Candy? Sobrang nakakapagtaka naman, sabi ni Zenaya kay Alexander. Hindi kaya may alam si Don Fausto sa pagkawala ko noon? Posible, matalik na kaibigan ng dad mo si Don Fausto. Palagi itong nasa tabi ng mga magulang mo. Noong nawala ka, ay mas dumikit pa ito sa aming pamilya. Kaya nga tinulungan niya kami upang bumalik ulit ang bumagsak naming negosyo noon, lalo ng negosyo ng mga magulang mo. Napailing si Alexander at hindi makapaniwala sa mga na-realize. Mukhang may kinalaman nga si Don Fausto sa pagkawala mo. Patuloy pa nito, kanina rin ay nakaramdam ako na hindi maganda sa sinabi ng matanda na once gumaling na raw ito sa sakit ay magagawa niya ng kanyang gustong gawin. Hindi ko alam kung pagbabanta ba yun o ano. Sinabi ko rin sa kanya na aabuti ng buwan ng paggaling niya para naman makapagawa pa tayo ng magandang plano laban sa kanya. Paliwanag ni Zenaya sa lalaki. Tamang ginawa mo, wife. Kung si Don Fausto ngang mastermind ng lahat, talagang may gagawin tong hindi maganda sa pamilya nyo once na mapagaling mo ito. That old wench. Inisasabi ni Joaquin na tumigpit ang paghawak sa hita nito. Mas dumilim ang mga mata ni Alexander. Kinuyom nito ang kamao ng mahigpit saka napahinga ng malalim. Kung totoo man ang hinuha natin, talagang pagbabayaran niyang ginawa niya sa atin ng doble, lalo na sa'yo, Zenaya. Hindi ko siya mapapatawad. Napaigting ang panga ni Alexander habang nakatitig sa kumikinang na kwintas. Mabuti na lang at nakuha mong kwintas na ito. Ngayon ay talagang babantayan kong kilos ni Don Fausto. Alam kong any minute ay may gagawin tong masama sa atin at hindi ako papayag doon. Sabi pa ni Alexander. Mag-ingat ka, kuya, lalo na kay Butler Patton. Alam ko meron din kinalaman siya sa pagkawala ko. Knowing na binibisita niya si Don Fausto. Noong una kong punta sa mansyon na matanda, ikaw rin, kilala ko si Don Fausto. Mabait man siya sa akin pero mas masahol pa ito sa hayop kong ibang taong kumakalaban sa kanya. Joaquin, you need to protect your wife. I am counting on you, sabi ni Alexander kaya napangisi na lamang ang kanina pa'y nakikinig na si Joaquin. Don't worry, Alexander. Ang asawa ko palagi ang priority ko. Ilang minuto rin silang natahimik matapos na magsalita si Joaquin. Kanina pa nagtitinginan at lumabi ang dalawang lalaki kung kaya't napakunot ang noon ni Zenaya. Kanina pa kayong dalawang ganyan.
Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Iritang sabi ni Sinaya habang nakatingin ng masama sa dalawang lalaking kasama niya. Napakamot ng ulo si Alexander sabay-sabing, "Ikaw na magsabi kay Sinaya, Brad." Nilingon niya si Joaquin sa katinaasan niya ng kilay. Tila ba sinasabi niyang sasabihin mo o makakatikim ka sa akin? Nakuha naman sa tingin ni Joaquin, kaya napayuko na para bang pinag-isipan kung saan ba ito magsisimula. "It's all about Dr. Samantha." Again, yan ang nasa isip ni Sinaya. "O ano naman ang tungkol sa kanya?" Tanong ni Sinaya sa lalaki. Sandaling natahimik si Joaquin at napahinga ng malalim. Hirap na sabihin na lalaki tungkol kay Samantha. Doon na sumabat si Alexander kaya napalingon siya sa pinsan niya. "Tumawag si Hunter sa akin kanina. Hindi ko alam na magkaibigan din pala sila ni Joaquin. Sabi niya hindi niya makontak ang asawa mo. Nasa meeting kasi ako noon. Katwiran ni Joaquin kaya napatungol na lamang si Alexander. And tanong naman ni Sinaya, kaya pumunta ako dito para tawagan ulit si Hunter. Kaya nakausap kami siya ng asawa mo. Sabi niya kumanta na raw si Kendricks Ford after so many torture na ginawa nila. Ang sabi ni Kendricks ay talagang linalaw niyang babae noon. Si Dr. Samantha at Miracle Marquez ay isang tao lang. Siyang matalik na kaibigan mo, kababata ni Joaquin at kasama nito sa aksidente. Walang iba kundi si Bianca Umali." Naistatwa si Sinaya dahil sa sinabi ni Alexander. Sandali siyang natahimik at dahan-dahang pinorseso ang sinabi ng lalaki sa utak niya. Napatakip din siya ng bibig, saka napalingon sa asawa na ngayon ay nag-aalala sa kanya. "I am sorry, wife. This is all my fault. Dahil sa kanya ay muntik na mapahamak ka. Kung hindi dahil sa kanya ay baka tahimik pa rin ang buhay nating dalawa. Alam ko nagtatago ka bilang si Dr. Miracle dahil maraming masasamang taong pumupinterya sa'yo. Nang dahil sa pagpapanggap ni Bianca bilang ikaw ay napilitan kang ilabas ang pagkakakilanlan mo. Muntik ka na rin mapahamak dahil sa akin." Bulong ni Joaquin kung kaya't nakaramdam ng kirot si Sinaya sa kanyang dibdib. Kitang-kita niyang kabiguan pati ng lungkot sa mukha ng asawa. Hindi siguro nito akalain ng taong malapit noon sa pamilya nito ay ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan nila noon. Mahirap nga para sa asawa niya yon. Ang lokoy ng isang matalik mong kaibigan at kababata pa. Napakagat ng labi si Sinaya at pinipigil ang maluha dahil nakikita niya sarili niya noon sa lalaki. Naalala niya kung paano niya rin sisihin ang sarili nang malamang siya ang dahilan kung bakit ito na-aksidente at naging baldado. Dahan-dahan niyang hinawakan ng dalawang kamay ni Joaquin at pinisilyon. Huminga siya ng malalim. Kinalma rin ang sarili at malamig na nagsalita. "Habi, hindi mo kasalanan ang lahat." Umiling si Joaquin. "No, bago pa man kami maaksidente, may plano na talagang dalawang yon. Si Kendricks, kinausap niya si Bianca at nagplanong dalawang paghiwalayin tayo. Kaya pala nagpumilitong ihatid ko siya sa bahay nila. Alam niya palang mangyayari ang aksidente. Nagparitaw kay si Bianca kasama si Kendricks at nagpalit ng katauhan. Ngayon naman sinuggest ni Kendricks sa babae na ibalik ang mukha nito para pagigantihan tayo." Balak ng dalawa na magkita matapos na makalaya si Bianca. Ngunit hindi nangyari dahil nabisto natin si Kendricks Ford. Mahabang kwento ni Joaquin kung kaya't napakuyom ang kamao ni Sinaya. Napakasama nila. Pero Habi, uulitin ko, hindi mo kasalanan ng lahat nangyari sa atin. Si Bianca at Kendricks ang mga psychopaths wherein ang mahalaga lang sa kanila ay pansariling interes at kagustuhan. They have a lack of conscience, manipulative and exploitative. Silang dapat nasisihin sa lahat na nangyari sa atin, Habi. Paliwanag ni Sinaya sa asawa at masinigpitan pang hawak sa kamay ni Joaquin.